Magandang araw po. Sa pagpapatuloy ng proyekto na Kabayan Ko Kapatid Ko, ihatid namin ngayon ang ilang bahagi ng malaking aktibidad sa Quezon City Memorial Circle at ang ibinunga ng nasabing aktibidad. Iisang lahi at bayang sinilangan, may Pinangunahan ng mga ministro, manggagawa at mga kawani na naglilingkod sa tanggapang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo ang pag-aanyaya ng mga panauhin sa isinagawang lingap pamamahayag sa Quezon City Memorial Circle. Alamin natin ang naging paghahanda sa pamamagitan ng nangangasiwa sa personal office ng Iglesia ni Cristo Central Office, ang kapatid na Rene Panoncillo. Nang mabalitaan ng mga naglilingkod sa tanggapan ang ukol sa gagawing lingap pamahayag, ay galak na galak sila at nasasabik na dumating ang araw na yon. Kaya bago pa ang nakatakdang araw, pinulong lahat ng mga naglilingkod sa tanggapan. Ang nangasiwa ng nasabing tanging pagtitipon at pagpupulong ay ang kapatid na Glicerio Santos Jr. Dinalakay ang ukol sa kahalagahan ng pakikipagkaisa ng mga naglilingkod sa tanggapan sa pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Sa pagsabit ng araw ng aktibidad ay sinamahan ni kapatid na Sara Siminiano ang ilang kapatid sa kanilang pag-aanyaya ng mga panauhin. Bilang pagtugon sa nasabing pagpupulong, pagkatapos ng isang linggo ay agad nagsagawa ng lingap sa ating mga kababayan at pamamahayag ng mga salita ng Panginoong Diyos. Natatangi ang Kabayan Ko Kapatid Ko na isinagawa dito sa Quezon City Memorial Circle dahil karamihan ng mga dumulong ngayon ay anyaya ng mga kawani galing sa iba't ibang kagawaran ng tanggapang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Nang malaman ni kapatid na Lisel, kawaning naglilingkod sa New Era University na magkakaroon ng lingap pamamahayag, ay agad silang nag-anyaya ng kanyang asawa ng magiging panauhin. Napakasaya po at napakagaan po ng pakiramdam dahil wala naman po tayong ibang inaasam kundi po ang makapakinig po sila at malinawan at makasama po natin sa loob ng iglesia. Sina kapatid na Roxanne at Liza naman ng Horticulture and Landscaping Department ay nakiisa rin sa aktibidad na ito. Naramdaman ko po yung dapat po makipagkaisa para mahikayat yung mga tao na makapakinig ng salita ng Diyos. Dapat po talaga yung mga naglilingkod sa loob ng tanggapan, yung po dapat ang talagang manguna po sa mga ganitong aktibidad. Maging ang nasa Finance Department ng Central Office ay nakatugon din sa panawagang ito ng pamamahala, katulad ni kapatid na Jimmy. Marami kaming inanyayahan, nagpaunlak na pumunta dito sa circle. Nakatulong kami sa pananagutan na makapag-anyaya. Bilang kawani sa radio evangelism, si kapatid na Rinalyn ay nakatugon din sa panawagang ito ng pamamahala. Sila po ay aming iniimbitahan sa pamamagitan po ng pagmamahagi ng polyeto. Bilang kawani ng tanggapan, kami po ay nagkakaisa para matugunan ang itong pagpapalaganap. Sina kapatid na Neri at Alma naman, kapwa naglilingkod sa Central Utility, ay nakapagdala rin ng mga panauhin. Napakahalaga po na mag-anyaya at maakay sa Iglesia ni Cristo, ang mga kaibigan at mga kababayan po natin. Masayang-masaya po kasi sa kabila po ng pagod, hirap sa pag-akay po sa kanila, sila po'y pumayag upang maanyayahan po sa ganitong okasyon po ng Iglesia ni Cristo. Hindi lamang ang mga kawani ang nakipagkaisa, kundi maging ang kanilang sambahayan. Katulad ni kapatid na Mary Ann, asawa ng isang kawani mula sa Security Department. Nanyayahan po namin ang aming mga kaibigan at kapitbahay sa may Commonwealth. Kaya narito po kaming lahat para mapakinggan nila ang mga aral natin sa Iglesia ni Cristo. Nahihikayat ko po ang ating mga kababayan na makinig po sa mga aral ng Diyos. Nakikita ko po talaga na nabibiyayaan po yung ating mga kababayan at nahihikayat po sila sa paglilingkod sa pamamagitan po ng mga ganitong gawain. Ang totoo, balikbayan ako, dumating ako November 28. So, napapanood ko lang to sa internet.
So, gustong-gusto ko sana na ma-experience ditong umattend sa ganitong event. Masaya po, natutuwa naman po kami at talagang maraming sumama. Nagpapasalamat ako sa'yo na na-invite niyo ako dito sa Iglesia ni Cristo. Masasabi ko sa aktibidad niyo, nagkakasama-sama, tapos nagtutulungan sa isa't isa. Salamat po sa Iglesia ni Cristo dahil sa ginawa po nilang ganito, nakatulong po sila sa katulad po namin. At masaya rin po kasi nagkakaisa po yung mga kapatid. Ako po si kapatid na Sara Simiñano para sa Iglesia ni Cristo Television Network. Bunga ng pagkikipagkaisa ng mga kapatid sa proyektong Kabayan Ko Kapatid Ko, libu-libong taga Quezon City ang pinagkalooban ng libreng serbisyong medikal at dental. Isa sa libu-libong taga Quezon City si Pearly Ibanez sa mga dumalo at natulungan sa isinagawang Kabayan Ko Kapatid Ko sa Quezon City kamakailan. Malaking tulong na po kasi sa amin na bibigyan kami ng gamot sa kagaya po namin. Masaya na po kami na kahit papano, isa kami sa mga nabibigyan po ng mga katulad ninyo. Marami po sila natutulungan. Kahit hindi po mga kasapi nila, binibigyan pa rin po kami ng pagkakataon na mabigyan. Kaya nagpapasalamat po ako sa kanila. Lalong-lalo na po sa mga staff, sa mga doktor, malaking tulong po yung nagawa nila sa amin. Tulad ni Pearly, iba't ibang libreng serbisyong medikal at dental ang pinagkaloob sa libo-libong mga kababayan natin sa socio-civic activity na ito. Meron po tayo ngayong medical consultation, dental consultation, yung ating mga emergency katulad ng hypertension, nahihirapang huminga kung may atake ng hika. Meron din tayong laboratory check-up, complete blood count, ating blood sugar count, ang ating urinalysis at saka mga pregnancy test para sa buntis o nag-iisip na sila ay baka buntis. Doon naman sa ating ultrasound, meron tayong single organ ultrasound katulad ng liver, gallbladder, thyroid, at saka yung mga buntis din. Kasama yan sa services. Kagalakan naman lalo na para sa mga kapatid nating medical practitioner na humarap sa libo-libong nangangailangan ng iba't ibang medical attention. Most likely kung ang dami ng pasyente natin, tinatapos natin. Kung hanggang saan po yung ating medical na gamot, medicine, yun po ang ating ipinamimigay lahat. Gayon din po ang services ng dental. Kung ano po yung abot kaya ng ating mga dalang dental medicines for tooth extraction, yun po inuubos natin. Ako po si kapatid na Joanna Arsiaga para sa Iglesia ni Cristo Television Network. Sa aming pagbabalik, kilalanin natin ang ilan sa mga nagpasyang umanib sa Iglesia ni Cristo, bunga ng proyekto na Kabayan Ko Kapatid Ko sa Quezon City Memorial Circle. Bunga ng puspusang pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos, nagpapatuloy ang mabilis na pagdami ng mga umaanib sa iglesia sa iba't ibang dako sa Quezon City. Saksihan natin ang isinagawang pag-aaral ng mga salita ng Diyos sa EVM Convention Center at sa College of Evangelical Ministry Auditorium sa report ni kapatid na Darlene Pineda. Isang bagong dako ng gawaing pagpapalaganap ang binuksan dito sa construction site ng EVM Convention Center, kung saan aktibong dumadalo ang mga naging panauhin ng mga kawani sa Museum Department sa nakaraang linya pamamahayag sa Quezon City Memorial Circle. Ang mga pangunahin pong nag-anyaya sa kanila ay ang mga kawani natin
sa tanggapan na naglilingkod po sa tanggapang pangkalahatan na nasa seksyon po ng museum. Ang katambal po nilang bumabalikat sa patuloy na pag-aanyaya sa kanila na sumama sa mga pagsambat makadalo ay ang mga asawa ng ministro at manggagawa na nakatira po dito po sa Central Condo. Isinagawa rin ang registration ng mga karagdagan pa nating kababayan na nais ding magpatala bilang dinodoktrinahan sa Iglesia ni Cristo. Ang gawain pong isinagawa ay bunga po noong nakaraang lingap pamamahayag. Samantala, dinagsa ng mga panauhin ng auditorium ng College of Evangelical Ministry upang daluhan ng orientation para sa mga nagpahayag na umanib sa Iglesia ni Cristo. Magiliw silang tinanggap ng mga mag-aaral sa paaralan. Sa isinagawa po nating lingap pamamahayag noong Disyembre 13 sa Quezon Memorial Circle, ang nagtala po ng may pinakamaraming naanyayahan ay ang College of Evangelical Ministry. Ito po ay binubuo ng mahigit sa 6,000 katao ang naanyayahan ng mga mag-aaral sa College of Evangelical Ministry. Sina kapatid na Charles at Daniel, mga mag-aaral sa College of Evangelical Ministry. Kasama nilang dumalo ang kanilang panauhin sa orientation. Ipagpapatuloy ko po yung makikinig po sa Iglesia ni Cristo. Gusto ko po talagang malaman kung ano po ang Iglesia ni Cristo. Sa panig po namin mga nag-aaral sa pagkaministro, ito po ang pinaka-goal po namin na makatulong po sa mga tao makarating sila sa kaligtasan. Maituturing na isang napakalaking tagumpay ang gawaing ito at isang napakalaking biyaya ng Panginoong Diyos. Bilang mga mag-aaral ng Ebanghelyo, nagsilbing training ground ang aktibidad na ito sa kanilang mga kampanin bilang mga ministro at manggagawa sa hinaharap. Tuloy-tuloy ang gagawin nating aktibidad hanggang sa ang mga naging panauhin natin at ngayon ay nagpatalang dinudoktrinahan ay makarating sa bautismo. Kaya ang pagdudoktrina ay isasagawa natin dito sa College of Evangelical Ministry simula sa susunod na taon. Ako po si kapatid na Darlene Pineda para sa Iglesia ni Cristo Television Network. Dumako naman tayo sa lokal ng New Era at lokal ng Luzon. Kilalanin natin ang mga kusang loob na nagpasyang umanib sa Iglesia ni Cristo pagkatapos ng lingap pamamahayag. Dito sa lokal ng New Era, Distrito Eklesyastiko ng Sentral, ay nasaksihan namin ang naging positibong resulta ng isinagawang Kabayan Ko Kapatid Ko kamakailan na pinangunahan ng mga kawani ng tanggapang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Dito po sa lokal ng New Era, ang karamihan po na nakatira po dito sa pamayanan ay mga kawani sa ating tanggapan. At sa kabila po na sila po ay abala din sa kanilang mga pananagutan sa ating tanggapan, ay napakasigla po nilang dumadalo sa gawain at nag-aanyaya po sila ng mga tao para makinig ng mga salita ng Diyos. Sa gabing ito ay kasama ni kapatid na Archie Katungal ng New Era Firefighting Unit ang naanyayahan niyang sambahayan noong nakaraang lingap pamamahayag sa Quezon Memorial Circle. Nung nakaraang pamamahayag po na isinagawa po sa circle po, nakapag-anyaya po kami ng 35 panauhin. Lubos po kami nagpapasalamat po na naanyaya po kami dito sa Iglesia ni Cristo. Kasama po ang buong kamag-anak po namin. Masaya si kapatid na Ruben Pablo ng Maintenance Department dahil ang kanyang mga naanyayahan ay tuluyan ng nagpasya na umanib sa Iglesia ni Cristo. Nagtulong-tulong kami ng mga kasama kong maintenance. Magkakasama kaming pumunta sa dako ng Pasong Tamo at doon kami nakakuha ng maraming panauhin. Nagsagawa rin ng pagtuturo ng mga salita ng Panginoong Diyos sa lokal ng Luzon para sa mga panauhin na dinala ng mga kawani at mga kapatid sa dakong ito. Unang-una masaya dahil sa nasunod natin yung kalooban ng ating Panginoon Diyos na ipamahagi natin yung ating pananampalataya. Katungkulan ko po na maganyaya ng mga panauhin sa panawagan ng pamamahala. Kasama ko po ang aking sambahayan upang makapagdulot ng kasiyahan sa pamamahala, higit sa lahat sa kapurihan ng ating Panginoong Diyos po.
Ako po si kapatid na Cheska Gadi para sa Iglesia ni Cristo Television Network. Sa pagkakataong ito naman ay alamin natin ang tagumpay ng puspusang pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos sa lokal ng Payatas. Naritong report. Si kapatid na Macario Lumago Jr., kawaning naglilingkod sa INC TV, ay patuloy na nakikipagkaisa sa mga gawaing inilulunsad ng pamamahala. Bilang kawani po, sinasampalatayanan ko na kami ang unang-unang inaasahan ng pamamahala na tumugon sa mga proyekto ng pamamahala, lalong-lalo na sa gawaing pagpapalaganap kagaya ng kabayan ko, kapatid ko. Nakapag-anyaya po ako ng 11 panauhin po. Isa rin si kapatid na Nathaniel Samson na naglilingkod sa Utility Department ng Tanggapang Pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Hindi niya nalilimutan ang tungkuling makapag-anyaya ng mga taong makikinig ng mga aral ng Diyos. Kung natanggap na po namin yung pagbibinig, nag-anyaya kagad ako sa mga kapitbahay ko. Sabi ko na kung pwede ko silang maanyayahan. Hindi naman po sila tumanggi. Dumalo po ako sa kabayan ko, kapatid ko. Nagka-anyaya po ako ng 100 na nakatao. Siya naman si kapatid na Abraham Mina, may tungkulin sa kapisan ng Kadiwa. Gabi-gabi niyang sinasama sa lokal ng Payatas ang kanyang mga inaanyayahan upang makapakinig ng mga aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Kabilang narito si Ginang Juanita Manongdo at Ginang Nina Hibla na sa kabila ng katandaan ay nais pa ring malaman ang tunay na aral ng Panginoong Diyos. Naramdaman po ng mga inanyayahan natin sa nasabing lingap pamamahayag. Bagamat nakatanggap sila ng mga lingap, mas mahalaga pa rin sa kanila yung tinanggap nilang aral ng Iglesia ni Cristo. Sa aking pagsusuri, ayon sa aking pag-unawa, binigay ng Diyos sa akin na naunawaan ko ang aral. Patuloy na kaisa ng pamamahala ang lokal ng Payatas sa malalakas na gawain at pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Lalong patitindihin po namin ang pagkilos na may kinalaman po sa gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Ako po si kapatid na Chesa Diguinho para sa Iglesia ni Cristo Television Network. Sa bayan ng Rodriguez Rizal, bunga ng pagkikipagkaisa ng mga kawani na naglilingkod sa tanggapang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo na naninirahan sa pamayanan ng Tagumpay, tuloy-tuloy ang pagdami ng mga umaanib sa Iglesia ni Cristo sa magkatabing lokal ng Tagumpay 1 at Tagumpay 2. Isa sa mga pamayanan ng Iglesia ni Cristo ay nasa bayan ng Rodriguez Rizal. Matatagpuan dito ang mga lokal ng Tagumpay 1 at Tagumpay 2. Kamakailan ay binisita namin ang gabi-gabing pag-aaral ng mga salita ng Diyos sa mga lokal na ito. Kabilang sa mga kawani ng tanggapang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, si kapatid na Merly Aganos. Nakapagsama siya ng panauhin sa nagdaang kabayan ko, kapatid ko, sa Quezon City Memorial Circle. Pagkatapos po ng pamamahayag na isinagawa doon, pumayag po sila na magpatala. Nakilala din namin sa lokal ng Tagumpay 2 ang iba pang kawani at mga may tungkulin na nakipagkaisa sa pamamahagi ng pananampalataya. Bilang pong katuwang sa aking asawa, siya po ay naglilingkod sa tanggapan ng Iglesia ni Cristo. Kaya po ito po yung aking maitutulong. Pinamamahagi ko po yung ating pananampalataya sa hindi pa kaanib ng Iglesia ni Cristo. Meron pong kawani dito na nagpatala ng dinodoktrinahan na 120. Sa Tagumpay 1 ay nasaksihan din namin kung gaano kasigla ang gabi-gabing pagtuturo ng mga pangunahing aral ng Iglesia ni Cristo pagkatapos ng lingap pamamahayag. Maraming mga naging panauhin na ngayon ay kasalukuyang dinodoktrinahan ang nagpapatuloy hindi lamang sa pagpapadoktrina, maging sa pagdalo sa mga pagsamba. Kahit abala po kami sa aming gawain mula sa tanggapan ng iglesia, subalit sinisikap po namin na makapag-anyaya kami ng mga tao. Ilan naman sa nagpasyang umanib na sa Iglesia ni Cristo sa lokal na ito ang mag-asawang sina Edgar at Dayan Palabrica.
Nagdesisyon na po kami magpamilya na mag-asawa na ani po kami sa Iglesia ni Cristo. Nakapag-akay din po ako, ito po sila. Bagaman lahat ng nakatira sa pamayanan ay pawang kaanib sa Iglesia ni Cristo, lubos ang kanilang pagsisikap na makatugon sa panawagan ng pamamahala na ipamahagi ang pananampalataya sa lahat ng tao. Ang ginagawa po ng mga kapatid sa lokal ay lumalabas po ng pamayanan para maghanap po ng kanilang aakayin. Sa magitan po ng mga panalangin, kahit na medyo mahirap po yung ginagawa kong mga pagtupad dahil sa may kapansanan pa po ako ngayon, hanggang ngayon, pero hindi ho nagiging hadlang ito sapagkat naroon na po yung tulong ng Panginoon Diyos. Ang layunin natin kung bakit natin patuloy na ipinamamahagi ang ating pananampalataya para makaakit tayo ng maraming mga tao na magiging kaanib sa Iglesia ni Cristo. At higit sa lahat, makasama natin sila sa kaligtasan at pagtatamo ng buhay na walang hanggan pagdating ng araw ng paghukom. Sa awa tulong ng Diyos, sumasampalataya ang lahat ng mga naglilingkod sa tanggapan, ang tagumpay ay ipagkakaloob ng Panginoon Diyos. Ako po si kapatid na Mina Lumoya para sa Iglesia ni Cristo Television Network. Inyo pong napanood ang ilang bahagi ng ibinunga ng proyekto na Kabayan Ko Kapatid Ko sa Quezon City Memorial Circle. Ako po si kapatid na Benji Adalia. Hi, I'm Alex Love from Canton, Georgia, and you're watching INC TV. This is INC TV, Iglesia ni Cristo Television.